ay dikit ni Tata. Sila daw ang in charge kumuha ng kaso against kay SG. Tandaan nyo yung time na yun? Kumuha sila ng attorney, kaibigan nila Kalbo, para kay Tata, para kasuhan. Bakit ako nakakapagsalita? Kasi nandun ako sa mukha, harap eh. Kaya kami nagka-picture nila, champ eh. Kasi, yun ang dahilan namin. Kasi, humingi ng pera si Punas ng deposito para bayaran yung attorney. Ayun, binigay namin yung pera. So, ibig sabihin, may kaso. Pacquiao umalima daw si Marquez, Barrios Ley Amado vs Pacman, at Kuyang Joseph na unlock ang conspiracy theory sa visa ni Casimero. So una sa mga balitang boxing na naitanong kay Manny kung ano ang pinakamahirap at madaling laban niya sa professional boxing. Sagot ng pambansang kamao Manny Pacquiao na ang pangalawang laban nila ni Marquez ang pinakamahirap na sagupaan na kung saan ay nagkaroon pa ng kontrobersyal. Nang pumalag si Marquez at hindi matanggap ang pagkatalo via split decision. Sa ibang banda na yung laban niya versus Ricky Hatton ang pinakamadali para sa kanya. Dahil pinaghandaan niya ito ng todo at paulit-ulit niyang pinanood at pinag-aralan ang mga past fight ni Hatton kaya tinalo ang kalaban via second round TKO. Meanwhile naayon pa sa mga international boxing experts na heavily favorite di umano si Mario Barrios kontra kay Pacquiao. Sa pag-aanalisa nila na aabot sa huling round ang bakbakan ng dalawa at ma-retain ang belt via unanimous decision. Subalit kung nandyan pa rin ang footwork at experience ni Pacquiao at maging pressure fighter sa mga early rounds ay posibleng mas ilat nito si Barrios sa pamamagitan ng TKO loss. Prangka ang mga eksperto na dahil sa matagal na pahinga at sigurado ang kalawang factors na samahan pa ng tangkad at reach advantage ng Mexican fighter. Huling balita na isang nakakapanindig balahibo ang lumabas sa ginawang paghimay-himay ni Kuyang Joseph patungkol sa isyo ng visa na kung saan ay di umano ginagawa ng kabilang kampo ang mapigilan si Casimero na makarating sa Amerika para hindi mabuhay muli ang natutulog na kaso. Ni Kuyang na walang interest si Cuadro Alas na mag-file ng kaso at naimpluwensyahan lang daw ito ng dating cutman at grupo ni Donaire Jr. Kaya sabay-sabay nating panuorin ang video highlights na courtesy sa Pinoy Sak Alam Channel. Anong sabi nila? Ayaw nila magkapatid saan? Amerika. Bawal daw sila sa Amerika. Yep. Ano ba meron sa Amerika? Ano iniingay? Visa, di ba? Yeah. Ang meron sa Amerika, opportunity. Okay, opportunity, visa. 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 Yan ang ingay kayo ng ingay. Yung sinasabing visa. Hanggang dyan lang kayo? Hanggang dyan lang kayo? Hanggang dyan lang si Butike? Alam natin, okay, given na bawal sila dyan. Pero may dahilan bawal. Hindi ang visa. Ito na yung magkakaroon ng sense. Okay, tingnan nyo to ha. Di ba galit ang pamilyang Kalbo kay SG? Yeah. Tama. Di ba galit? Galing. Di ba nung time sila ay dikit ni Tata? Sila daw ang in charge kumuha ng kaso against kay SG. Tandaan nyo yung time na yun? Kumuha sila ng attorney, kaibigan nila Kalbo, para kay Tata, para kasuhan. So, bukod sa visa, meron yung tawag ng case. Ang tumulong yung mga Kalbo. Pamilya nila. Okay. Para kasuhan, linawin mo para kasuhan si Sean Gibbons. Correct. Okay, go. Sino nagbayad? I think, if I'm not mistaken, si Cham Tata. Thank you. Yun. Daw nakapagsalita. Kaya nandun sa harap eh. Kaya kami napilap eh. Kasi, yung dahilan namin, kasi humingi ng pera si Punas ng deposito para bayaran yung attorney. Ayun, binigay namin yung pera. So, ibig sabihin, may kaso. The question now is, ano nangyari doon sa kaso? Yun. Yun tanong. Pero tanong, sarado ba yung kaso o hindi? Pero may bayad. Tuloy ba yung kaso o hindi? Pwede ba isarado yung kaso o hindi? Pero may bayad. Natuloy ba yung kaso o hindi? Yun ang tanong ay. Ano nangyari? Ano mangyari sa kaso? Hindi matutuloy ang kaso kapag si Tata ay hindi pumunta dito. Sa Amerika? Tama. Jared. Binigyan nila si Tata or si Jason in any way makarating sa Amerika. In possible way. In any way, gagawa sila ng paraan.
Ang nyo na. Merong kaso na nakalutang ano? Ang tanong dito, patuloy yung kaso. Tingin nyo mananalo sila? Tanong yung sinong mga boksingero na nagkasuhan at natuloy at natapos at pinakulong? Meron ba? Wala. Anong gusto nyo lang gawin ngayon sa kaso na yan? So baga yung kaso na yun ay just hanging there. Hanggat hindi nakakapunta ng Amerika yung magkapatid, it's not gonna Walang kaso push yan? through. Sila gumawa niyan. Sila. Damn. Eh, balita ko ngayon, magkasundo na ang Donaire at saka ano, ang Donaire at saka yung, Doon ako nakakatawa eh. then, sila yung nag-push kay Cham Tata na magkaso kay, Magkaso. Thank you. Ano nga alam ni Tata sa kaso? Di pa sayang nga yung English yan, di nga alam, di ba? Kayo nagkasabi, tama, yung magkakapatid. right, tama. Sino nagtulak magkaso? Sila Punas. Yan, yung pamilya na yan. O ano nangyari sa kaso na to? Wala rin. Yep. May pupuntahan ba? Wala. Ang ginawa nila, pambababoy lang. Puro gulo lang. Ginulo lang talaga. Ang gusto ko, isarado na yung kaso na yan, ituloy yung kaso na yan, or fuck it, close it. Tapos, Close it. Ituloy na yan. Isarado na. Isarado lahat. ito, hindi ko maintindihan to eh. Nung nakita ko yung kontrata, puta, phone call lang, inabot ng $500, 1,000, ang daming, man. Sabi ko, talaga lang, phone call lang yan ha. Sabi ko, wow, wala akong magagawa eh. Dapat i-close na lang nila yan para matapos na yung gulo na yan. Kasi gulo lang ginawa nila eh. Yung kapatid, dinamay lang na katarantaduhan na makakaso, hindi naman matutuloy. Ang ginawa nila, ng pera. Tapos inalis pa sa MP. Alam mo yun? Kaya, ang Casimero open book sa nangyayari sa buhay. Sana lang ang mga boksingero, ang mga matchmaker, ang mga coach, ang mga manager, ang mga promotion, at lahat ng mga fans na Casimero or boxing fans, nagigising na. Yun ang importante, nagigising kayo eh. That is behind visa na magkapatid. Bawal sila mag-Amerika kasi may open case pa. Nagdeposito sila. At saka, tandaan nila, ang nag-push ng kaso para magkaso si Cham Tata ay yung mga Donaire. Ako, allegedly, baka madali ako dito. Pero, the way I listen to the story, ayun yung nangyari. Sila yan eh. Si Tata, si Punas, at yung mga pamilya na yan. Right. That's it. Right. Wala pa ako sa buhay nyo. Meron lang kaso na yan. Alam nyo, sa totoo lang, naging tinik si Tata. Naging tinik siya. Sa mundo ni Sa mundo nino. SG. Yan? Wala naman problema kung anong ginagawa ni Gibbons eh. Kung tumutulong siya, no problem. Ang akin lang, hindi natin alam kung anong problema ni Tata at ni Gibbons. Kasi pareho silang hindi nagkikwento. Ako pwede ikwento. Wala ako full-fledged na alam. Sisiputin kayo yan. At parang kami walang karapatan maglabas ng papel dito dahil bawal yun. Taka pa tayo na ilalagay yung sarili natin i-trouble. Ang akin lang, isarado na to para wala lang habag-habag sa loob nila. Nakala nila gagawin ni Tata. Hindi naman gagawin ni Tata, dapat yan eh. I don't think may pakialam si Tata magkaso. Yan ang akin. Ang akin lang, nadamay si Tata, gumastos. Kasi kung talagang seryoso siya, ginawa niya na yan talaga tuluyan eh. Lalong-lalo na sa mga leader na titipoy na yan. Hindi, kaya nga, exactly. Doon na nga lang sa kaso nilang ako plus business. Dapat doon maano na sila, lack of evidence. Tapos ano pa, yung maraming, parang sa kaso si Cham Tata. Marami kayong ginawang fake news against sa magkapatid. Kaya huwag nyo nang patunayan na may katotohanan pa kayo. Oo, hindi sila ay, sabi nga ni Cham Tata, yung gagastusin ko dyan putang ina, ipagawa ko na lang ng bahay o whatever. Siguro kung sabihin natin na kaya nyo bigyan ng magandang laban sa Tata, okay, maniwala ako doon. Pero marami yung katarantaduang ginawa kay Tata. Kaya huwag nyo asahan bumalik si Tata. Yun lang. Akin lang, kung gusto talaga manahimik ang social media, manahimik si Silver Boy sa kagagawan niya. Puro kagagawan. Try niya lang i-promote ang MP, kalimutan niya yung magkapatid. Kasi 4 na taon nang nawala sa buhay nila yan.